with all due respect, I know naiipit kayo. Naiipit kayo kasi ang chief of command nyo, nakakabutang ina. But then you're bound by your service, and you're bound by your contract, and you're bound by your employment. But please, this is beyond insane. This is beyond insane, mga! This is beyond insane! Ang kakapal na mukha nyo, lumabas kayong lahat. Yung mga sasakyan nyo, hindi nyo sasakyan yan. Sasakyan namin yan. Dahil kami ang nagbabayad ng mga sasakyan nyo. Ilang sasakyan ang gusto nyo? Mga puta, ilang bahay sa Forbes Park ang gusto nyo? Napakahirap namin dahil ninanakaw nyo ang pera na para sa amin. We're not asking for private jets. We're not asking for Balenciaga just like your wife and mistresses. We're not asking for Chanel. We're not asking for travel abroad in Europe, in Edinburgh, in Scotland, in Italy, in Paris. We don't want that. We just want the basic services. Working hospitals with medicines and with working medical professionals. Paid by Filipino taxes. Yun lang, bare minimum lang. Basic standard, hindi nyo maibigay? What kind of employees are you? Bumaba kayo dyan. Isarado nyo yung Kongreso! Wala na mga ambag yan sa mga Filipino! Walang ambag! Zero contribution! Pinapalamon lang namin kayo! Magagapal lang mukha nyo! Sino sasakyan yan? Pinapalamon namin kayo! Wala kayong ambag, wala kayong ginagawa, hindi kayo nagkatrabaho, nagnanakaw lang kayo araw-araw. Yun lang ang ninanakaw nyo. Sino yan ang lumabas sa Kongreso? Yan ba ang aming honorable magnanakaw? Pinapalamunin ka! Kung merong batugan at palamunin, hindi yun ang mga standby. Ang palamunin at batugan ay nasa Kongreso. Mga bunginang kakapal ng mukha, magmi-meeting kayo sa Malacanang, mag-order kayo ng buffet, ng steak, ng caviar, and for what expense? From our hard-earned taxes. Ikaw, sir, you're working hard. Pera mo ang ginagasto ng mga puno ng nasa Kongreso. Isara nyo yan! Isara nyo ang Kongreso! Walang ambag yan sa Pilipino! Putang ina! Harapin nyo kami dito! Harapin nyo, mga coward kayo, mga coward, mga walang bayag, mga walang bayag. Nagtatago kayo sa inyong mga security. Nagtatago kayo sa House of Congress. That is our hard-earned. That building, we paid for that. Those cars, we paid for that. Maybe even the air you fucking breathe, we paid for that. The very least that you can do is to provide the basic services for ordinary people. Yeah, you are so fucking incompetent that you don't know how to do that. Para kayong kaklase ko nung elementary. Andun sa klase, hindi nakikinig, bobo na nga, hindi pa nag-aaral, pumupunta lang sa paaralan para sa baon. God, bakit ganyan ang mga kongreso natin? Bakit ganyan ang mga congressman natin, mga Ito ang pakiusap ko sa mga kababayan ko. Dalawa, I have two requests from my fellow Filipinos. Una, please, let's have a fucking standard when it comes to voting. Tingnan nyo si Lito Lapid. Quiet as a mouse. Tingnan nyo si Risa Ontiveros. Diba? Ang ingay. Nakakarinig. Pero flood control projects, she's quiet as a fucking mouse. Okay? Eto, viral ko na video. Tito Soto, my God, dear, I'm here. I'm finally here, Tito Soto! I'm here! And I'm gonna say it again. What makes you qualified to become the Senate President? You don't belong there. You belong
in Itbulaga. You cannot even create a simple, cohesive, concise introduction. How are you gonna enforce, amend, approve laws? Being a politician is very technical. It's being very technical. Kapag bobo ka, umalis ka na dyan. Well, anyway, sabi nga nila, intelligence is limited. Stupidity is endless. Unfortunately, meron tayong endless supply of stupidity both in the House of Congress and in the Senate and in the executive branch. Hindi nyo pag-aari ang Pilipinas. Hindi nyo pag-aari ang taxes namin. Hindi nyo pag-aari ang mga Pilipino. Tumigil kayo, bumaba kayo, isauli nyo ang mga perang ninakaw nyo. Matanong lang, nasa na si Martin Romualdez? Balita ko raw. He deregistered his private jet. Is that true? Patanong sa mga tuta mo dyan sa Kongreso. Tanongin mo sila. Pakitanong sa mga tuta ni Martin Romualdez dyan sa Kongreso. Where is your fucking boss right now? Did he go abroad? With his stolen money? And he's not gonna come back here? Ito, tandaan mo, Martin Romualdez, we will not forget. Not even sa mga anak mo, sa mga anak ng anak mo, at sa mga anak ng anak ng anak mo. It will be an awesome reminder of the dark history of the Philippines that once upon a time, we have a lame duck sitting idiot president controlled by this evil House Speaker, Martin Romualdez, aided and supported by his mini crocodiles at the House of Congress, supported by the senators na walang magawa sa buhay, kundi maging achievement ang pagsisisi, paninisi sa previous administration. Wala na ba kayong achievement na iba? Yun lang? Ganon kayo ka-incompetent? Like even a simple person, ordinary person can see through all your evil intentions, can see through all your stupidity, the maneuvers, the cover-ups. We see through it all. Hindi kami bobo, mga puta. Kulong na yan! Mga magnanakaw! Kulong na yan! Mga magnanakaw! Kulong na yan! Mga magnanakaw! Martin magnanakaw! Kulong na yan! Martin magnanakaw! Martin magnanakaw! Martin magnanakaw! Si Martin! Ano yung ganda talaga? Kahapon na sa Ito na ito sunod. Next! Hoy! Kaya na sumugot na yan! At sunugin ang mga kaluluwa nyo! Dahil nabilong kayo sa... Tingnan nyo! Eto, mga drivers, mga minimum wage earners, sila ang nagpapakain sa'yo. Nagpapakain kami ang nagpa-fund ng lifestyle nyo. Mga putang ina. Ano ginagawa nyo dyan sa Senate? Ano ginagawa nyo dyan sa Congress? Are you just doing login and log out and that's it? No! We demand that you work. You work diligently, you work morally, and you work